Pasintabi po sa mga naghahapunan dyan. Bukod sa heat stroke at tinatawag na dehydration, isa pang resulta ng matinding init ang pagkakaroon ng piksa. Ang ilang paraan para maiwasan niya ang tinutukan ni Sherian Torres. Ngayong tag-init, usong-uso ang iba't ibang sakit sa balat gaya ng pigsa. Sa isang barangay sa Quezon City nga, tila nagkahawahan ng pigsa ang ilang magkakapitbahay. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng pigsa. 1 week na to. Siguro maraming may pigsa dito at nahawa lang ako. Ang sakit kasi nag-aakot ng nana sa loob. Tapos tumalaki, tapos lumalalim yung suka. Ang bata namang si Moymoy, ang mga pigsa niya sa kaliwang binti, animoy nanganganak. Lumobo tapos nagkaroon ng nana sa loob. Tinutusok ko ng karayom, yung mata. Tapos pumutok na. Kinakamot mo? Kinakamot. Makati. Ayon sa doktor, natural daw na nakatira sa ating balat ang mikrobyong nagdudulot ng pigsa. Pero kapag tayo'y nagkasugat o nagkaroon ng impeksyon, maaaring mamugad ang mikrobyo sa ating balat na maaaring pagmulan ng pigsa. Ang pigsa ay isang infection na ang pinagmumulan niyan ay yung mga staphylococcus. Kapag nagkaroon ng disruption o yung parang nagulo yung balat, yung normal na nakatirang staphylococcus doon, papasok yon at mamumuga, dadami ng dadami. Doble ingat nga lang dahil ang pigsa lubha raw nakakahawa. Kapag ang isang taong may pigsa, okay, at yung pigsa na yon ay pumutok, yung mga nana, punong-puno yun ng mikrobyo. So pag iyon ay nadikit sa isang tao na meron ding break sa kanyang balat, ay pwedeng pamugaran ng pigsa. Para maiwasan ang pagkalat ng pigsa, dapat kumuha ng warm compress o yung tuwalyang ibinabad sa maligamgam na tubig, basang bulak o tela at ipatong ito sa pigsa. Iwasan ding galawin o pigain ang pigsa dahil kusa naman itong mapipisa. Para maiwasan naman ang pagkalat ng nana, palaging linisin ang pigsa gamit ang tubig at sabon. Sa huli, ang pagiging malinis sa katawan pa rin ang pinakamabuting paraan para iwasan ang mga sakit tulad ng pigsa. Kaya ang Bulacan Provincial Jail may mga hakbang para di magkahawahan ng sakit ngayong tag-init ang mga preso. Obligado silang maligo ng 3 beses sa isang araw para makaiwas sa heat stroke. At para presko, nagpakalbo. Siyempre, hindi mawawala ang pag-inom ng maraming tubig na numero 1 panlaban sa init. Dahil siksikan sa mga selda, hinahayaan din silang malimit na lumabas sa plaza ng kulungan. At para di mainit ngayong mainit, sumasabak ang ilan sa group dancing. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Nabukulan agad di pambansang kamao Manny Pacquiao ang Rusong sparmate sa unang sparring session nila sa Baguio. At live mula sa Baguio, makitime out muna tayo kay Mark Zambrano. Mark! Vicky, mahigpit nga naging seguridad dito sa Shape Up Gym sa Baguio City. Ito kasi ang unang araw na sparring ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Naghigpit ngayon ng Team Pacquiao sa unang araw ng sparring ni Manny kontra kay Ruslan Provodnikov, ang Russian welterweight champion. Si Provodnikov ang napisil ni Coach Freddie Roach na maging sparmate ni Pacquiao dahil sa magkatulad na estilo nila ni Timothy Bradley, ang mga kalaban ni Pacquiao sa June 9 sa Las Vegas, Nevada. Dati, bawal mag-record ng video pero pwede pang kumuha ng mga litrato mula sa sparring. Ngayon, bawal na rin kumuha ng litrato para masigurong sikreto ang kondisyon at strategiya ang hinahasa ni Pacquiao para sa laban. 4 na rounds ang tinagal ng sparring session kung saan halatang hindi magpapasindak ang Ruso. Ilang kombinasyon din na kumonekta sa katawan ni Pacquiao ang nailusot ni Provodnikov sa unang round. Pero pagdating ng round 3, nabasa na ni Pacquiao ang depensa ng Ruso at pinaulan na niya ito ng mga kombinasyong ininda ni Provodnikov. Nagtamo ng buko ng Ruso sa ilalim ng kanang mata, samantalang si Pacquiao tila pinawisan lang. Я уже говорил, что у него скорость феноменальная, врожденная скорость, та скорость, с которой он родился и впитался с молоком матери. Wala ring maireklamo si Coach Freddie Roach na mahigpit na nagmasid sa sparring. May ilang bagay lang daw siya na gustong makita mula sa galaw ng kanyang alaga. I'd like to see him off the ropes a little bit more and just I think he's saving it a little bit too long because that will give a strong, aggressive guy like Bradley or the Russian Ruslan, that'll give them a little bit of a chance to land the big shot. And I want Manny more in the middle of the ring. Maganda yung style niya katulad kay Bradley. Nanood din sa ringside ang asawa ni Manny na si Jinky at si Ilocos Sur Governor Chavit Singson.
Vicky, makalipas nga ang 1 linggo ng training na ating pambansang kamao dito sa Baguio, hindi nag-aalala ang buong Team Pacquiao dahil tamang-tama lang daw ang pace at ang development ng ating kampiyon. Kaya pagdating sa June 9, makukuha daw niya ang tamang kondisyon. Yan muna ang huling ulat mula dito sa Baguio City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano. Tinitiyak ng ating Department of Agriculture na ligtas pa rin kumain ng kaninang baka. At yan ay sa kabila ng napaulat na kaso ng tinatawag na mad cow disease dun sa Amerika. Maging ang ilan sa ating mga karatig bansa ay naniniwalang walang dapat ipangamba. Nakatutok si Cara David. Nitong Martes lang kinumpirma ng US Department of Agriculture o USDA ang isang kaso ng bovine spongiform encephalopathy o mas kilala bilang mad cow disease sa Hanford, California. Isang bakang dinala sa isang rendering plant ang nagpositibo. Giyit ng USDA, hindi dapat mangamba dahil hindi naman pumasok sa supply ng pagkain ng bansa at maging sa kanilang mga ine-export ang karne mula sa bakang nagkasakit. Ang European Union, Mexico, South Korea at Japan ipagpapatuloy pa rin ang pag-aangkat ng karneng baka mula sa Amerika. Ang Taiwan naman gusto munang reviewin ang kaligtasan ng mga karneng baka mula sa Amerika. Iginiit naman ng Department of Agriculture at ng Department of Health dito sa Pilipinas na ligtas pa rin kumain ng baka. Isolated case daw ang mad cow disease sa Amerika at sigurado silang hindi nakapasok sa bansa ang anumang parte ng naturang baka. Beef that we import from the US is still safe to eat. Enough controls from the point of origin is being carried out. The single cattle that has been detected with BEC has already been brought to the rendering plant, and there was no way it went to the food chain. Ang mad cow disease ay galing sa isang klase ng protina na kung tawagin ay prion. Nakukuha ito ng baka mula sa feeds tulad ng darak. Giniling na buto at laman ng baka at kambing ang sangkap ng darak at minsan daw nakokontamina ito ng prion. Kapag nakain ito ng baka, diretso sa nervous system at utak ang contaminant. At para mahawakan ito, kailangan utak at ugat rin ng baka ang makain mo. Ayon sa Department of Agriculture, hindi naman daw tayo nag-i-import ng utak ng baka, kaya imposibleng makarating sa Pilipinas ang mad cow disease. Isa pa, hindi rin daw Amerika ang main supplier natin ng baka, kundi Australia, Brazil at New Zealand. Lahat ng mga bansang ito, walang mad cow disease. Stopping the importation of US beef right now is not a matter for consideration. Walang nerve tissue, wala siyang nerve tissue or the brain is removed. So it is safe. Variant Creutzfeldt-Jakob disease ang tawag sa sakit kapag nakain ng isang tao ang isang baka na kontaminado ng mad cow disease. Kawalan ng tamang pag-iisip at katinuan at pagkakomatos ang ilan sa mga dulot ng ganitong klaseng kondisyon. Pero ayon sa DOH, napakaliit daw ng probability na mangyari ito sa Pilipinas dahil sa utak nga lang ng baka sumasama ang contaminant at hindi naman sa mismong karne. Karamihan sa mga nabiktima nito noon galing sa Europa at hindi naman tayo nag-i-import ng baka mula roon. Currently, wala tayong advisories na bawal kumain ng mga steak or mga meat products dahil wala pa tayong dapat ikabahala naman pagdating sa mad cow disease at binabantay naman natin ito. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ilang dagat sa kanlurang Visayas kabilang ng ilang bahagi ng Boracay, kontaminado raw ng coliform. Video ng palakang parang tao kung umupo, patok sa YouTube. At Marian Rivera, sasagutin ang isyong buntis daw siya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.